That night, nakatulog si Marcos na puno ng pag-aalala at panibugo ang dibdib sa tulong ng anak. Matapos ang pag-uusap na yun ng Marcos at Anthony, ay gabi-gabing umaalis si Anthony at nagpaalam sa ama tutungo sa Villarosa. Nailing na lamang ang ama. Mahirap pigilin si Anthony kapag gusto. Kapag umuwi ito ay nagkukwento ito kung ano ang lagay ni Miles. At bawat umaga ngayon nagdudulot ng pagsuko at panghihina sa tuhod ni Marcos dahil sa labis na sakit. Mabuti pa si Anthony, nakikita at kinakausap ni Miles. Si Anthony nga ba talaga ang gusto nito? Kaya ba to hindi nagreklamo sa plano ng ama dahil si Anthony ang alam na biktima? Gabi-gabi ginupo na lungkot si Marcos. Naging kalungan at takbuhan ni Marcos ang kalungkutan ng alak. Halos buong isang buwan walang ibang ginawa si Marcos kundi ang uminom. Di na siya bababa pa, lalo na sa pagkain, dahil marinig niyang kwento ni Anthony na humihiwa sa puso niya. Nakakapagtakang magmula nang dumating si Anthony, di sumabay si Agatha sa pagkain ng mga sumunod na araw. Wala siyang alam kung lumalabas to, pero himalang di siya nito ginagambala sa silid niya. Samantala isang gabi, nagulat si Miles sa pagdating ng isang panauhin. Nagilaw to sa kanya at tagusan kong tumitig. Tinanggap niya ito dahil isa ito sa may-ari ng tinitirhan niya. Inalam lamang nitong kalagayan niya at kung kamusta na sila ni Marcos. Sinabi nitong mukhang nagsisisi na si Marcos sa lahat at mukhang miserable ang kapatid. Pero ang kinagulat niya ay ang mga huling sinabi nito. Kung di mo na talaga kayang patawarin ng kapatid ko at wala ka nang nararamdaman sa kanya, pananagutan kita, Miles. Aakuin ko rin ang batang yan, sabi nito. Anak ni Marcos ang bata, Anthony. Hindi ko inaalis kay Marcos ang karapatang yon. Yan tungkol sa amin ng kapatid mo, hindi ko alam. Nakapirma na ako sa divorce paper. Pinagsisihan ko man yon, pero yun lang alam kong paraan para hindi na makonsensya si Marcos. Lalo pat nagdadalang taong kasintahan niya, ang totoong mahal ni Marcos. Sabi ni Miles na pinipigal na wag tumulong luha sa harap ng bisita. Kumuyom ang kamao ni Anthony. Buntis ang kasintahan ni Marcos? Di makapaniwalang sabi ni Anthony. Do you really think Marcos don't love you? Naawa lang lahat ng to? You better think twice, Miles. Ako pwede maging sirang tuktok pero si Marcos, idol ko yun. Hindi nagbibitaw ng salita yun, Miles, na hindi totoo. Sabi ni Anthony. Saglit pa itong nakipagkwentuhan at ginigiit na kapag talagang ayaw na niya kay Marcos, liligawan siya. Kahit pa paano nalibang siya at naaaliw sa pagdalo niyon ni Anthony. Pero nang isang gabing yon hindi na nasundan pa. 2 araw ang lumipas. Bisita naman niya sa villa ang senyor. Sa halos 3 buwan niya sa villa, mga 5 beses na itong dumalaw. Humihingi ito ng paumanhin dahil mahirap para ditong lumabas, lalo na't mabato patungong Villarosa. Ang dialogue ng senyor at ang dialogue ni Anthony tungkol kay Marcos iisa. Para bang pumapadreno ang mga ito para kay Marcos sa hindi halatang paraan? Sa kalipas na halos 3 buwan sa villa, naging kapiling ni Miles ang lungkot at ang luha. Sa totoo lang, pinagsisihan niya ang mga sinabi niya sa sasakyan ng araw na yon. Kaso hindi niya na mabawi dahil tumahimik at dumilim ang mukha ni Marcos. Nasaktan siya nung di siya nito pigilan o di nagpumilit tulad ng madalas gawin. Kaya nang agad siya nitong ihatid sa hiwalay na villa, larong nawala ng pagkakataon si Miles na makapagpaliwanag. Nawalan siya ng pagkakataon na mabawi ang sinabi, lalo pa noong 3 araw pa lang may dumating ng abogado dala ang divorce paper nila. Ang labis sa tapo at hinanakit ang nagtulak kay Miles na tuluyang pirmahan kahit kung tutuusin, hindi ito at ang puso niya. Hindi magtanong ay alam ni Miles kung kanino galing ang bulaklak niya. Araw-araw na din alam niya na si Marcos na nagpapadeliver ng McDo sa kanya kada hapon. Si Marcos lang ang nakakaalam na paborito niya mga yon. Kung sa ibang pagkakataong nagkakilala sila ni Marcos at nagustuhan siya nito, malamang masarap manigaw si Marcos at mananaba siya. Kaya may daladalang buong durian si Mang Pedring. Hindi na rin nagtaka si Miles na si Marcos ang may gawa nun. Halos maluha si Miles sa sobrang saya dahil alam niyang hindi season ng durian ngayon at sa Davao pa makakabili ng ganito na wala sa panahon. Hindi itinago ni Miles ang pagsinghot at pupunas ng luha habang nilalasap ang sariwang durian na padala ni Marcos. Ngayon, sa loob ng halos mag-4 na buwan, palaging malungkot at umiiyak si Miles. Sa gabi, salamat sa gamot na iniinom, pagkirot at napipigilan ang matinding kirot ng dibdib niya kapag naalala ang asawa at ang saklap ng kapalaran. Miss na miss niya ito. Sana pala hinayaan niyang nasa tabi niya ito kahit naroon ang Agatha na yon. Parang tulad lang ng dati, at least kahit papaano, nakikita niya ang gwapong mukha ng asawa. Dinukot ni Miles ang 3-hour picture na kinuha niya sa lamesa ng office ni Marcos. Nang kunin niya ang address ng asawa sa planner,
Isa rin to sa pinaglilihian niya dahil di siya mapakali pag hindi makikita ang picture ni Marcos. Nilagay niya sa ilalim ng unan para daw mapanaginipan niyang lalaki o kaya ang lalaking managinip sa kanya. This time, kinuha to ni Miles at hinarap sa tiyan. Tingnan mo anak, ang gwapo ng daddy mo, di ba? Alam ko magiging mabait at mapagmahal na daddy siya anak. Sana boy ka para maglaro kayo sa batis o kaya naman mga bayo kayo. Maraming kabayo ang daddy mo at maluwang ang magiging palaruan mo. Huwag mo akong alalahanin at huwag mo akong hahanapin ha. Baka kasi malayong puntahan ni mommy. Baka mahirapan si mommy manganak sa'yo. Tumulo na ang luha ni Miles. Bagamat kinasasabi ka ng pagsilang sa anak nila ni Marcos, natatakot din siya sa kalalabasan. Wala siyang masandaran at lalong makahawak ng kamay niya sa ngayon pa lamang. Minsan sa gabi gusto niya nang ipatawag si Marcos para sana may makausap siya tungkol sa mga takot niya. 6 na buwan na ang tiyan niya sa makalawa at ilang buwan na lamang, manganganak na siya. At sa mga ganitong sandali, lalo namimiss niya si Marcos. Hinahanap ang yakap at tapos ito sa kanyang likod. Para siyang pumayapa. Ang amoy nito, higit sa lahat ang mga halik at ang hirap mag-isa. Miss na kita, Marcos. Sabi ni Miles at pinunas ang luha na higa habang yakap ang picture ni Marcos. Samantala, ilang araw nang nakakalipas, 2 aninong nakita ni Allison na nag-uusap malapit sa Villaroma. Mga 2 beses na siyang nakikita nag-uusap na masinsinan ang 2 anino. Kilala niya ang bulto ng isa. Kinalakan niya ang tikas ni Anthony pero hindi siya pamilyar sa matangkad at payat na kausap nito. Hindi niya alam kung babae o lalaki dahil nakahod ito. Pero isang gabi, nag-message sa kanyang senyorito, Marcos niya, na magpunta ng main villa dahil may papalagay daw to sa silid ni Miles habang tulog ang asawa. Isa yung amulet na benditado, sabi pa ni Marcos. Proteksyon daw ang dulot nito sa mag-ina niya sa kapahamakan, pati na rin sa mga hindi nakikita. Likas na mapaniwalain ang mga taga San Dionisio sa ganon, kahit mga Villaferte. Likas din ang mga makasimbahan ng mga to. Madalas to mag-sponsor sa fiesta at prosesyon. Pabalik na si Allison sa villa ni Miles nang mabitawan niya ang amulet at tumalsik iyon sa eksakto sa malalagkong halaman. Nagsasway kasi ang amay niya habang pakanta-kanta pauwi. Agad nang hinanap ni Allison ang kwintas dahil mahalaga ito yon sa amo. Kasalukuyan nangangapa si Allison sa ilalim ng mga dahon ng halaman nang marinig niya mga nag-uusap. Likas na sa chismosa ang dalaga, kaya inihinto ang ginagawa para hindi na lumikha ng ingay. Ilang beses ba kitang kakausapin? I wanted to leave. Now? Kung ayaw mong ibuko kita kay Marcos, sabi ni Anthony. How dare you? Na pagkatapos ng lahat. Ano? What? I was a child at that wild night, Agatha. Game na game ako. Besides, ikaw ang nag-offer ng beer sa akin sa club at ikaw ang sumama sa akin sa ride. Remember? Ikaw pa nga ang nagsabing may place ka sa rent lang pala. But we had good times together. Di ba mahalaga sa'yo yun? Bakit bigla kang nawala? And damn you for that. You think may obligasyon ako magpaalam? Ano ba kita? We were just mates, Agatha. No more, no less. I did everything for you, Anthony. Yeah, in 4 days. I did not promise you anything, Agatha, dahil in the first place, ikaw ang nag-offer ng sarili mo. Saka you can't fool me. I know you had another man 2 days after we did that thing. Nakita ko kayo sa Dooms Motel. Narinig ni Allison na malakas sa sampal ng babae sa amo niya at galit tong hinablot ng among si Anthony. Kung alam ko lang na ikaw ang girlfriend ni Marcos, I would never dare to touch you. Pero maigi na rin nalaman ko, Marcos don't deserve a slut like you. Huling warning ko na to sa'yo, Agatha. Better leave. Ako mismong hahadlang para hindi mo muuto at magagong kapatid ko? Sabi ni Anthony. Kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na. Bukas sa bukas din. 2 lang yan, Agatha. Itutuloy mo ang pagsisinungaling mong buntis ka, which I know you're not. Or kung buntis ka nga, ako mismo magsasabi na hindi si Marcos ang ama. At sasabihin ko sa lahat na ilang beses kang nagpakasarap sa kandungan ko at sa iba pang mga lalaki habang kayo pa ni Marcos. Mamili ka kung anong iskandalong gusto mo, Agatha. Huwag mong hahayaang si Marcos pang makabuking sa'yo. Mabait pa ako ng lagay na to, but you know, Steve and Marcos Saavedra so well, Agatha. Better pack now. Nagmumurang umalis si Anthony. Naiwan ang Agatha na nanggagaraita sa galit. Buisit lahat to. Kasalanan ng Miles na yan. Humandayan sa akin bukas. Makakatikim sa akin ng babaeng yan. Makaganti man lang bago ko umalis. Ang lagay ako lang may iskandalo. Tsaka nagmarcha naman ang babae patalike sa villa.
Sa gilid to dumaan kung saan dumaan si Anthony. Diyos ko, di ko makita ang amulet tapos nagbanta pang malanding yon sa amo niyang si Miles. Naku, nakakatakot naman. Teka lang, kailangan ko makausap ang Senyorito Marcos? Hindi, sa villa dumiretso si Anthony. Lumabas to ng asyenda dala ang tracker nito. Malamang sa mga kaibigan na naman sa bahay na to magpapalipas ng visit. Sabi ni Allison. May tinatagong paghanga at inaalaga ang pagtanggi sa binatang ama si Allison. Halos magkababata sila ni Anthony at sabati sa mga masasarap nilang doon. Niyapos at ninakawan ng halik nung high school, pero nung nag-college ito sa abroad, tila nakalimutan siya ni Anthony. Nabait ito pero nawala ang pagiging maharot at malambing sa kanya. Parang maid na lang ang turing nito sa kanya. Allison, gabi na. Galing ka rin dito, may kailangan ka ba? Sabi ng isang katulong na naabutan niyang nagliligpit sa sala. May kailangan akong sabihin kay Senyorito Marcos. Mahalag ka kasi hindi na pwedeng pagpabukas. Sinulya pa ng silid ng bisitang nasa guest room. Kapal ng mukha, sabi ni Allison. Kumatok si Allison, pinatuloy siya ni Marcos. Nagalit to na ibalita niyang nawala ang amulet sa halaman pero kumalma ito nang sinabing hahanapin bukas kapag maliwanag na. Ang sumunod niyang balita ay ang lahat ng narinig niya sa usapan ng dalawa malapit sa Villaroma, pati ang usapang English pinakatanda ni Allison at nireport din sa amo. Nakita ni Allison nagtagis ang bagang ni Marcos at nakoy mampalad. Senyorito, huwag po kayo magalit kay Anthony. Wala po siyang alam. Hindi niya alam nang nakasama niya sa Baguio. Syota ninyo. Ang syota niyong malandit nakikipag-anuhan sa ibang gayong ano na kayo, sir. Tsaka sir, pinaalis siya ni Anthony at binilaan na huwag kang guguluhin. Anthony? Kailan pa yan, Allison? Sorry po, Senyorito Anthony pala. Lumabas ka na nga? Huwag ka mag-alala, hindi ko pipilayin si Anthony. Susuntukin ko lang, sabi ni Marcos. Senyorito naman ni, pitikin nyo na lang po. Kawawa naman. Naku Allison, ang dami mong kalokohan. Bumalik ka na nga sa senyorita mo doon. Gabi na, walang kasama yon. Pag may nangyari masama doon, di ko sponsoran ng pagkukolehiyo mo. Sige ka, sabi ni Marcos at sila niya sana namabas ng silid si Allison. Nakatulog ng ayos si Marcos ng gabing iyon. Parang may malaking tirik na nawala. Parang may humaplos sa mga sugat. Maaga ngayon nagpunta na si Agatha sa villa ni Miles. Sinadya nitong tulog pa ang mga tao sa main villa. Mabibilis ang hakbang na tinungo niya ang Villaroma. Miles, lumabas ka dyan. Ang kapal na mukha mong ipagsisikan pang sarili mo dito at sa buhay ni Marcos. Hindi ba't ginusto mo lamang siya para magkapera ang pamilya mo? Hindi ba't peke ang kasal niyo sa simbahan? Sigaw ni Agatha. Sinadyang isigaw ang mga impormasyong yon para ipahiya si Miles. May mga gising na tauhan sa asyenda at alam ni Agatha, dinig ng mga tong salitang pekeng kasal. Ano pang hinihintay mo? Lumayo ka na, hindi ka na niya asawa. Lalong hindi ka magiging asawa. Ako Miles ang dapat maging asawa. Hadlang kang babae ka. Gusto niya na akong pakasalan kaya't minamadali ang divorce ninyo. Sigaw ni Agatha mula sa baba. Miles, ano? Lumabas ka dyan kundi kakalad ka rin kita palabas ng asyenda at bumalik ka sa dampa ninyo? Sigaw pa nito. Gusto mong sayo ko gawin yon, Agatha? Dumagundong ang boses na sabi ni Marcos. Nakasunod ito sa babae. Palagi siyang maagang gumigising at minamastan si Miles mula sa tagong bahagi kapag nagpapainit sa hardin. Pero mas inagahan niya ngayon dahil sa babala ni Allison. Hinablot ni Marcos si Agatha sa braso. Kinaladkad palayo sa villa ni Miles. Sa isang malapad na puno ilang lipa mula sa villa, sinandal si Agatha at sinakal. Hindi man ito pisikal na nasaktan ng asawa niya, alam ni Marcos, masasaktan si Miles sa mga narinig. Yung panloloko mo sa akin, mapapalagpas ko. Pero ang sakta ng asawa ko, hindi ko hahayaan. Kagabi ko pa gustong pinipitan ng leg mo, alam mo ba yon? Namumula sa galit si Marcos pero nagpipigil. Get out of here, Agatha, hanggat nagtitimpi pa ako. Pero honey, what about me? I'm sorry, okay? Nagawa ko lang yon dahil nagsiselos ako. Hindi ba naman totoong asawa yan? At ako dapat ang pinakasalan mo, Marcos. Lalo pat magkakanak na rin tayo. Sabi ni Agatha. Naningkit ang mata ni Marcos at lalong namula. Napumara ito ng ilang beses. Stop it, Agatha. You're making it worse. Do you really believe na pakakasalan kita dahil buntis ka na? Hindi pa ako sure kung akin? Hindi ko pa man alam ang tungkol sa inyo ng kapatid ko. I know. Your escapade, Agatha? Tama na. Ang ilang beses na ginago mo ko. Siguro nga naman di din kita minahal kasi hindi masakit. Siguro tulad ni Anthony, naging convenient lang para sa akin na ikaw palaging pumupunta sa akin. Hindi tumatanggi ang
Sa Avedra sa Gracia, Agatha. Siguro naman alam mo na yun ngayon. May pangiinsultong sabi ni Marcos. Nasakal pa rin ang babaeng kanina pa pumapalag. Do me a favor, Agatha. Save your pride. Get out of here. Get out of my sight. Get out of my life forever. Kung ayaw mong gawin kong impyernong buhay mo sa Maynila. Walang kamalay-malay si Marcos na lumabas na si Miles. Nang hablutin niya si Agatha. At nakita ni Miles ang ginawa ni Marcos sa babae. Buwaba si Miles para sana awatin si Marcos dahil baka masaktan si Agatha na nagdadalang tao rin ngayon. Pero naagapan to ni Anthony na naroon na rin pala. Inarangan siya ni Anthony at silibihang wag nang makialam. Masama sa kanya ang ma-stress. Hinawakan siya nito sa balikat tsaka pinabalik sa Bella. Eksaktong eksenang nakita ni Marcos. Walang nagawa si Miles, kundi ang bumalik na nga lamang sa loob. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Ang selos at sariling insecurities ang labis na nagpapagupo sa kanya sa kalungkutan. Gustuin man ni Miles tanggapin ang mga nangyayari, ang mga nakita'y hirap na hirap siya. Ano pa ba ang kailangan ni Agatha sa kanya? Bakit pa ba to gumagawa ng eskandalo? Pinirabahan na niya ang mga papeles. Kung tutuusin, sa mga sandaling ito'y malaya na si Marcos. Wala na siyang koneksyon kay Marcos. Minsan nga gusto na lamang niyang umalis sa villa dahil ano pa ba ang dahilan at naroon siya. Tapos makikita pa niyang dalawa sa ganong sitwasyon. Minsan gusto na tuloy isipin ni Miles na kausapin na lang matandang senyor at pakiusapan na pauwi na lang siya sa kanila at titiisin niya lang ang kalupitan ng ama. Samantalang gigil na gigil naman si Marcos sa babaeng sakal sa kanya. Lalong dumilim ang pagkakasakal niya sa babae na makita niya na nakita sila ni Miles. Lalo siyang mahihirapan nito lalo pat umepal ang kapatid niya na naging karami nito nung binitawan nito ang leg ni Agatha. Titingnan sana kung nagising ng asawa. Gising na ito at mukhang gising na at masaya na sa iba. Mabilis tumalikod si Marcos para itago ang gumuhit na sakit ng kalooban. Pinilit pa ring humabol ni Agatha kay Marcos hanggang sa loob ng bahay. Yo Agatha, stop pestering me. Hindi nga kita kayang tingnan ngayon eh. Sabi ni Marcos nang lumabas na ang tinitimping galit. Leave now Agatha, o ipapakaladkad kita sa mga kabayo palabas ng hasyenda. Sa kanyang silid, nilunod naman ni Marcos ang sarili sa alak. Nang araw din yun, nilisan ni Agatha ang hasyenda nang walang kahit anong bakas. Gustuin man niyang kausapin at pasalamatan ng kapatid na unahan siya ng panibugos sa nakita kanina. Kung sakasakaling ang si Anthony ang magpapaibig kay Miles, patawarin siya ng langit pero hindi niya matatanggap. Nang sumunod na araw, kailangan ng lumuwas ng Maynila para asikasuhin ang sariling negosyo. Sa tagal niyang wala ay ang mga associates niyang namamahala. Wala namang problema. Pansamantala ay si Dexter ang tumatayo on his behalf. Medyo maselan nga lang ang dealang investment nitong papasok na client, kaya't si Marcos mismo ang nirequest si na Marlon na makipag-usap. Tumagal ng halos 2 weeks sa Manila si Marcos, kapiling ng mga papilas, alak at alaala ni Miles sa kada sulok ng bahay niya. Ginugupo na matinding kalungkutan si Marcos. Parang nakikita niya si Miles na nagbubukas ng ref at iinumin ng gatas. Lalo din tinitorture ang sarili niya dahil hindi siya sa silid niya natutulog, kundi sa naging silid ni Miles. Pakiramdam kasi ni Marcos naroon pa ang amoy ng asawa. Naiyak si Marcos sa naging ending nila na si Miles. Ni sa bangungot hindi niya inaasahan na ganito ang magiging eksena nila. Never in his life na nasaktan siya na isang babae. Si Miles pa lamang at sobrang sakit pa. Kakatapos pa lang sa halos 4 na oras sa conference meeting ni Marcos at matagumpay naman niyang naisara ang deal at naging successful din ang nagawang product. Mapalipas sana ng araw si Marcos sa bahay dahil pagod at tapo na siya. Mabuti nga at nakapag-function pa rin siya na maayos sa kabila ng hangover. Pero hindi naman nagawa ni Marcos. Binagabag kasi siya ng video na pinadala ni Allison. Ang unang video, ang check-up ni Miles at ang gender reveal ng anak nila. Napaluha si Marcos. Nang marinig na may junior na siya soon pero kumuyom ang palad ni Marcos nang marinig na boses ni Anthony sa background. Pero ang sunod na video ay conversation ni Allison at ni Miles habang pinapata ng asawa na nagdulot ng malakas na kabog sa dibdib niya. Tama na po yan, senyorita. Baka po makasama sa iyo yan. Bakit po kasi hindi niya napayagan si senyorito Marcos na dalawin kayo dito? Siya ang kailangan ninyo sa gantong sandali eh. Matutuwa yun pag nalaman na lalaki ang pangalan ninyo. Iba po kapag nasa tabi ninyo ang asawa ninyo. Ayoko makadagdag ng aralahanin niya. Allison, baka busy yun sa kasintahan niya at sa magiging anak din nila.
Malungkot ang tinig ni Miles. Alam ko, nangako ko na hindi magsasalita, pero nakakaawa kayong dalawa. Umalis na yung babae, senyorita, booking na. Hindi kay senyorita Marcos ang bata sa ibang lalaki. At hindi lang yon, naging ka-fling pala ito ni senyorito Anthony noon din. Hindi alam ni Anthony na siya ay girlfriend ni senyorito Marcos. Hindi pa niya kasi ito pinapakilala sa pamilya noon. Sa bagay, buti nga. Dahil, sus, di naman pala karapat dapat. Daldal ni Allison. Naku, nung nalaman ni senyorito Marcos, namumula sa galit. Akala ko nga magwawala eh. Kaso parang natuwa pa. Kaya kung tutuusin, kawawa naman sa senyorito Marcos. Tulad mo, kailangan din ito ng asawang makakausap. Heist, ang tagal yun ang di nagkakausap. Alam mo bang tinatanong ka ng senyorito Marcos dito tuwing umaga, kaso maalis din pag marami ng gising?